Men, magandang umaga po sa atin lahat. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Salamat po sa araw na to. Tayo po ay binantayan ng ating Panginoon sa ating pagtulog kagabi. At hindi tayo kinalimutang gisingin sa araw na to. At meron po tayong kagalakang humaharap sa araw na to dahil alam po natin ng Diyos na kasama natin ay punong-puno ng pangako. At alam po natin na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos na buhay. Tama po yung ating mga inawit, di po ba? My Redeemer lives. Amen po ba? Buhay ang ating Panginoon. Kaya dapat yung ating focus sa umagang ito ay tingnan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. So kung meron po kayong mga Biblia, inaanyayahan ko po kayo na buksan ninyo po sa Isaiah 40:29 to 31. Isang napakagandang mga talata na naisulat sa Bible, isa sa mga napakasarap basahin at napakasarap namnamin po. Anyway, this month tayo ay nasa challenge ng salubong ng ating ng bagong taon po. Last week pinag-usapan natin yung katotohanan o yung reality na yung buhay natin sa mundong ito ay isa lamang, kaya kailangan nating i-surrender, mag-sacrifice at yung separation sa gawa ng mundong ito. At ngayong umaga, habang hinaharap po natin itong bagong taon, ay atin pong dinideklara na kasama natin ang isang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Sabi po ng Isaiah 40 verses 29 hanggang 31, sabi po sa magandang Biblia Tagalog version. Ang mahihinat ang mahihinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. And verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na to at sa oras na to. Purihin ka sa katotohanan, sa reality, na meron po kaming Diyos na sa amin ay nagmamahal, na sa amin ay nagpapatawad, na sa amin ay punong-puno ng biyaya. Isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na laging bukas ang mga kamay upang kami tanggapin. Meron kaming Diyos, Panginoon, na sa amin ay gumagawa sa simbahan man, sa mga pamilya man namin, o sa aming mga personal na buhay. Alam po namin, Panginoon, na ang inyong kamay ay nasa amin at alam po namin aming Panginoon at dinideklara po namin ng Diyos ng GC Dubai, isang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagtunghay, sa inyong mga salita, sa aming pag-aaral, minsan pa, patuloy po naming maranasan, maunawaan, at patuloy naming namnamin ang mga katotohanan ng inyong salita. Gabayan niyo po ang inyong lingkod, gabayan niyo po ang bawat isa, mabuksan po nawa patuloy ang aming puso't isipan at nawa itong mga salita na aming tatanggapin, ang aming spiritual food na aming kakainin, Panginoon, ngayong umagang ito ay maging kalakasan at pag-asa ng bawat isa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ano po? So nakaka second Sunday na po tayo ng taon, ano po. So ilang linggo na lang tapos na itong January. Kaya lang ito pong month of January ay talagang sunod-sunod po ang pangyayari, ano po. So kahapon magkasama-sama po ang ilan sa atin, ano. Salamat minsan pa sa birthday celebration ni Rowa. Tayo ay nagkaroon ng fellowship at yung iba na miss natin, ano. Pero salamat sa ating Panginoon. Pero itong sabi ko nga kanina, itong month of January, napakadaming pangyayari. In fact, itong week na to, isa sa mga binabantayan nating balita at talagang binubugbog natin sa panalangin ay itong nangyaring sunog sa Amerika. Ano po? Talagang unexpected. In fact, uninvited yung mga ganyang mga sakuna. Ano po? Kagabi nga, nag-check ako kung ano nang update kasi hindi ko naman po napapanood tong balitang ito. Nakikita ko lang sa social media and yun nga pinapanalangin natin. Pero kagabi chinek ko yung updated na nang na 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 updated na nangyari sa sunog na to, no. So sabi ng article na nabasa ko,
so far daw ay 11 na yung namatay. Ano po, grabing pangyayaring ito. At 13 na yung nawawala. At sabi din ng article na nabasa ko, talagang walang pinili itong sunog na to. Ikaw man ay sikat, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay homeless, na talagang walang pinili itong sakuna na to. Ganun pa man, tayo ay patuloy na nananalangin na makarecover ang bansang USA sa pangyayaring ito. At habang kami nag-uusap na Pastor Joel, na Papa Ver, nung sinundo namin last time, na Brother Jones, isang reality at isang mensahe ng ating Panginoon na kahit nasa ang lugar tayo, hindi pa rin natin maiiwasan na meron pa rin sakuna. Ano po, talagang walang safest na lugar sa mundong ito. Kung nasa Pilipinas ka man o nasa UAE o nasa Amerika, talagang may mga ganyang mga nangyayari, talagang hindi unexpected. At sabi nga namin, kung meron mang pinaka-safe talaga, kung meron talagang pinaka-safe sa mundong ito, ay walang iba kundi ang pangako ng ating Panginoon. Walang ibang pinaka-safe na lugar na pwede tayong puntahan kundi ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, sa ating patuloy na pagharap ngayong bagong taon, tingnan natin paano at saan kumikilos ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Paano at saan kumikilos ang mga pangako. Alam natin yan. Maraming pangako ang ating Panginoon. In fact, more than 700 kung babasahin natin. At alam natin din, maraming beses na natin pinag-aralan ang mga pangako ng Panginoon. Pero sa umagang ito, as we face the New Year Challenge, tingnan natin paano at saan kumikilos ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Dito po sa ating binasa kanina, na very familiar sa atin, alam natin itong mga salitang ito, alam natin itong mga verses na to. Pero makikita natin yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang pangako. In fact, in-address niya talaga to sa bansang Israel. At makikita natin yung tatlong bagay. Una, makikita natin na God's promise work for us. Ang pangako ng Panginoon ay work for us, kumikilos para sa atin. Sabi po ng ating binasa kanina, ito ay lilipad. Lilipad sila gaya ng isang agila. Na lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ay ito'y ginagamit ng ating Panginoon upang patuloy na iparating sa ating mga mananampalataya na siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Di po ba, kagaya ng aming devotion kanina bago mag-start itong gawain, di po ba si Joseph, napakahirap ng kanyang ginawang yun. Parang impossible kung tayo kung sa ating mangyayari. Imagine nyo, pinagbili ka, imagine nyo, sinaktan ka emotionally, yung damage nun, yung trust issue nun, talagang hindi basta-basta po yun. Pero alam natin, yung kwentong, yung ating MTM nitong mga nakalipas na araw, ito nga yung ating devotion din kanina, na nagawa ni Joseph magpatawad, talagang madamdamin yung kanilang pagkikita, nagkaroon pa ng iyakan, nagkaroon ng reconciliation, at sabi nga ni Joseph, you meant it for bad, for evil, but God meant it for good. Pero yon ay niloob ng ating Panginoon. Minsan po, ang pangako ng Panginoon ay ganyan po. Minsan hindi muna natin kagad nakikita, but at the end of the day, masasabi pa rin natin, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Of course, kung kayo po ang aking tatanungin ngayong umagang ito, ayaw po nating lahat na ang mga pangakong naririnig natin ay napapako, di po ba? Meron po bang may gusto nun sa atin na sige lang, mangako ka lang ng mangako. Alam ko namang mapapako yan. Di po ba? Parang ayaw nating lahat yon. Masakit yan. Masakit na katatanan, especially kung yung taong nangako sa iyo ay talagang inaasahan mo, ine-expect mo, sa Pilipinas, kakaroon na naman ng eleksyon, So patuloy nating ipag-pray. Marami na namang mga pangako na maririnig tayo. Pero ipag-pray natin ang ating bansang Pilipinas. In fact, kung titingnan niyo po yung mga prior sa verse na ating binasa, sa verse 27, makikita natin na itong bansang Israel na sinulatan ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah ay para bang hindi sapat sa kanila ang pangako ng ating Panginoon. Sa verse 27, ang sabi po ng chapter 40, Israel, bakit ka ba nagrereklamo? So, hindi ko po alam kung naranasan nyo nang magreklamo sa ating Panginoon.
Hindi ko po alam kung naranasan nyo nang magtanong sa kung ano ba ang ginagawa ng Panginoon. Bakit may ganitong nangyayari? Bakit ganito ang ating sitwasyon? Ang bansang ang bansang Israel po ay ito yung reality nila, ito yung ginagawa nila. Kaya ang sabi ng verse 27, sabi ni Prophet Isaiah, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabilisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan So alam niyo po, nag-check tingnan ko nung isang araw kung ano ba yung ni-reveal ng article na to, kung ano daw yung mga pangalan na madalas na nagko-complain nung March 2020 po to, September 14, 2020. At tinitingnan ko kung anong mga pangalan yung madalas magreklamo. Sabi ng article na to. So sa mga babae daw po, check nyo po ang pangalan nyo kung nandito ano po. Baka baka nandito po ang inyong pangalan. Sabi po ng article na to, the biggest female complainers, ang mga babae daw po, ang pangalan daw po ng mga babae na madalas magreklamo ay ito daw pong mga pangalan na to. I-check nyo na lang po kung nandyan ang inyong pangalan. Ano po? So, si Kim, Karen, Susan, Sue, Sarah, Julie, Emily, Claudia, Ana, Rachel. Ano po, may Rachel, Hindi ko alam kung si Miss Rachel ba to o yung pinapanood ng mga bata o yung Rachel na kaibigan natin, Madalas daw pong magreklamo. So pangalan lang naman po 'yan. Sa mga lalaki naman ay ito naman daw po yung mga lalaking madalas mag-complain, po? Si Paul, buti na lang po walang letter o po. Buti Paul lang David, John, may John po ba dito? May Andrew, Mark, Steve, Michael, Peter, Jeff, Daniel So yan daw po yung mga pangalan na madalas magreklamo, sabi ng article na to o ng research na to. Pero siguro somehow sa ating mga buhay, naranasan po natin ang magreklamo sa ating Panginoon. I am guilty about it. May mga times na nagque-question talaga tayo sa mga nangyayari. Bakit ganito ang sitwasyon? Bakit nangyayari sa atin ito? Totoo po, may mga pangyayari yan. Pero sabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, ang mga mahihinat, sabi po niya, ang mga mahihinat, mga napapagod, ay kanyang pinapalakas. Kahit na mga kabataan, alam niyo po, ginamit ni Prophet Isaiah yung word na youth o yung kabataan, na kung saan talagang alam natin yung konteksto ng kabataan, sila ay energetic, ang kabataan ay maraming oras, ang kabataan ay maraming panahon, pero kahit sila ay napapagod din at nanlulupaypay. Na parang tayo po sa ating mga buhay, napapagod tayo, minsan yung emosyon natin napapagod, minsan yung ating mental ay napapagod, mentally napapagod tayo, physically napapagod at nanlulupaypay tayo. Pero ang pinaka nakakalungkot po yung spiritual po, kapag yan ay napagod na at nanlulupaypay. Pero sabi ng ating Panginoon ito'y kanyang pinapalakas, tayo'y kanyang pinapasigla. Bago po magreklamo ang bansang Israel sa verse 27, sabi po ng salita ng ating Panginoon sa verse 23 din, ang sabi po ay, inalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila ay mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad at tila dayaming tinatangay ng hangin. Na parang nagpapakilala ng Panginoon, pero kayong bansang Israel, kayong mga pinili kong tao, kayong mga pinili kong nation, kayong aking pinili, reklamo pa rin kayo ng reklamo. Sabi ng verse 23, inaalis niya. Ibig sabihin, siya yung may control ng lahat ng bansa. Walang malakas na hari na hindi kayang paalisin ng Panginoon. Walang malakas na tagapanguna na hindi kayang paalisin ng Panginoon. Kung meron man po tayong kilala na napakamakapangyarihang tao sa ating paningin, sa kamay ng ating Panginoon, isang pitik lang yan, sabi ng salita ng ating Panginoon. Pero madalas, and most of the times, tayo pong mga Kristiyano at tayo pong mga mananampalataya, minsan, mas mabilis lumabas ang pagrereklamo kaysa magpasalamat sa ating Panginoon. Totoo po ba yun, mga kapatid? Minsan, mas madalas sa ating buhay ang questionin natin ang ginagawa ng Panginoon kaysa magtiwala sa Kanya. Yung unang puntos na ating pinag-uusapan,
God's promise work for us. Ang pangako ng Panginoon ay kumikilos siya sa atin. Napakaraming beses na po niyang pinatunayan sa kanyang mga salita. Di po ba sa Book of Exodus, di po ba? Itong bansang Israel na kung saan nakaranas din ng pang-aalipin nung nandun sila sa Exodus. I mean, nandun sila sa Egypt. I mean, nandun sila kay Parao, tau-tauhan. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng maraming plague, maraming sakuna. Tapos ay sa isang makasaysayang kwento, hinati ng Panginoon ang Red Sea at pinatawid niya. Pinakita niya, pinaranas niya sa bansang Israel ang kanyang pangako, na ang kanyang pangako ay kumikilos sa ating mga sitwasyon. Pero nakakalungkot, dito sa Book of Isaiah, reklamo pa rin ng reklamo ang bansang Israel. Maraming pangako ang pinatunayan ng ating Panginoon. Sa New Testament, maraming beses nating makikita na ang ating Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Nagpapagaling siya ng bulag, nagpapalakad siya. Maraming beses na nabasa sa Biblia na ang pangako ng ating Panginoon. At isa pa nga sa napakagandang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya nandito, ay nung nagpakain po siya ng 5,000 tao, di po ba? Na kung saan ay walang dalang pera itong mga apostol, na kung saan hindi nila alam kung saan manggagaling ang kanilang kakainin, pero naghimala ang ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon ay kumikilos sa ating mga sitwasyon. At the end of the day, masasabi nating to God be the glory. Alam niyo po, sabi ng isang quotation na to ay, sometimes our needs are God's way of telling us that God will provide, o I will provide. Minsan yung ating mga problema sa buhay ay proseso ng Panginoon para sabihin niyang I will provide. Kapag tayo po ay nakaramdam ng karamdaman, ito isang mensahe ng Panginoon na ako ang magpapagaling sa iyo. Ipo-provide ko yung kagalingan na kailangan mo. Minsan kapag tayo ay nangailangan ng financial, isang way ng Panginoon, pinapahintulutan ng Panginoon upang iparanas niya at sabihin niya sa atin, I will provide. Ano po? At kung ano man po yung mga sitwasyon ng ating buhay ngayon, ay isang proseso at isang kaparaanan ng Panginoon para sabihin, I will provide. God's promise work for us. Lilipad tayo, sila gaya ng isang agila, na kung saan inaangat tayo ng Panginoon sa gitna ng ating sitwasyon, inaangat tayo ng Panginoon sa kalagitnaan ng mga pagsubok, inaangat tayo ng Panginoon sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari. Lilipad tayo kagaya ng isang agila. Why? Because God's promise, dahil ang pangako ng Panginoon ay totoo at kumikilos sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, na makikita natin kung paano at saan kumikilos ang mga pangako ng Panginoon, hindi lang God's promise work with us, kundi makikita din po natin God's promise work with us. Yung una, God's promise work for us. Pangalawa, makikita natin God's promise work with us. Sabi dito, tumakbo man sila, hindi sila mapapagod. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pangako ng Panginoon, yes, na andyan yung pangako ng Panginoon, nasa Biblia ang pangako ng Panginoon, mababasa natin ang napakagandang mga pangako ng Panginoon, pero kailangan nating mag-participate sa pangako ng ating Panginoon. Para bang hindi tayo dapat maging contradicting sa pangako ng ating Panginoon. Kagaya po, di po ba, naalala niyo po nung pandemic, nung kainitan ng pandemic, di po ba? Na nagpe-pray tayo ng maayos na kalusugan, lalo ng panahon ng pandemic, pero marami naman sa atin ayaw magpa-vaccine, di po ba? Marami naman sa atin na ayaw, sabi ang vaccine daw ay galing sa kaaway. Minsan, yung pangako ng Panginoon, iingatan niya tayo. Yung pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng maayos na kalusugan, pero may part tayo doon. At yun ay ingatan ng ating sarili. May part tayo doon na nagbibigay ang wisdom ng Panginoon na kailangan nating sumang-ayon sa pangako ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po sa ating binasa kanina, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Parang ang hirap po nito, tumakbo ka tapos hindi ka mapapagod, maglakad ka nga lang, nakakapagod na. Pero dito, grabe po yung pagkakasulat ni Isaiah.
tatakbo ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Tatakbo ang mga nakatingin sa ating Panginoon. Pero hindi nila hindi sila mapapagod, ano po. Parang balik tayo sa buhay ni Moses, ano po. Sabi ni Moses nung sa nung tinawag ni Yahweh si Moses, ano po. Sabi ng sa burning bush, sabi ni Yahweh, I heard, nakikita ko ang pangangailangan ng aking bansa. Nakikita ko, naririnig ko. I saw, nakikita ko ang nangyayari. I came, darating ako, and I will deliver. Pero ano pong sabi niya kay Moses? But you will go to them, Moses. Pero ikaw Moses ang pupunta diyan. Nakikita ko sila, naririnig ko sila, ililigtas ko sila, pero ikaw Moses ang aking ikaw Moses ang aking gagamitin para ah, matupad ko at maparanas ko ang aking mga pangako aking bansa, ano, sa aking bayan. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, some things will not change unless we change. Ano po? May mga bagay mas madaming bagay na hindi magbabago hangga't hindi po tayo nagbabago. Ano po? At minsan hindi natin mararanasan ang pangako ng ating Panginoon kung hindi po tayo magpa-participate doon sa kanyang pangako. Ano po? Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon sa ating buhay. In fact, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Alam ng Panginoon ang kanyang mga pangako, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Tayo pong mga mananampalataya, hindi lang po tayo umaasa sa pangako ng ating Panginoon, kundi nakikiisa din po tayo sa pangako ng ating Panginoon. Amen po ba? Ulitin ko po yun. Hindi lang po tayo umaasa sa mga pangako ng Panginoon, kundi nakikiisa din po tayo sa mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Minsan po, merong isang pastor nang sabi po niya sa closing, bago siya mag-closing prayer, no? Sabi niya, magdagdag tayo ng upuan sa next Sunday kasi mapupuno ang ating simbahan. So nagtaka po ang mga members, sabi wala namang event, wala namang may birthday, bakit mapupuno ang simbahan? Tapos ang sabi po ng pastor ay, mapupuno tayo dahil ngayong linggong ito ay magbabahagi ka ng salita ng Panginoon at i-invite mo sila dito sa church, ano. So tutugunin ng Panginoon ang ating pagdami, pero ikaw, kailangan mong bahaginan ang salita ng Panginoon, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan, ang iyong katrabaho, at dalhin at invite mo sila sa church, mapupuno ang simbahan. Alam niyo po mga kapatid, God's promise work with us, ano. Hindi lang tayo umaasa sa pangako ng Panginoon, kundi nakikiisa din tayo sa mga magandang pangako ng ating Panginoon. Paano at saan kumikilos ang pangako ng ating Panginoon? God's promise work for us. Ito ay para sa atin. God's promise work with us. Ito ay kailangan nating makiisa sa pangako ng ating Panginoon. And pangatlo po, God's promise work in us. Ang pangako ng ating Panginoon ay patuloy niyang ipinapakita sa ating mga buhay. Lumakad man sila, hindi sila manghihina. Ano yung katotohanan na sinabi dito ni Isaiah? Minsan po ang mga problema sa buhay natin hindi po inaalis ng ating Panginoon. Minsan hindi po niya kahit kayang-kaya ng ating Panginoong alisin yung mga problema natin, kahit kayang-kaya ng Panginoon sa isang pitik niya alisin itong mga gera sa ating paligid, itong inflation, itong mga nangyayaring mga karamdaman, ano po, na meron na naman, kayang-kayang alisin ng Panginoon, pero minsan o madalas hindi inaalis ng Panginoon yung sitwasyon na yun upang patuloy nating masabing at maranasan yung kanyang mga pangako. Basahin po natin muli ang verse 31. Ano po? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. At ang sabi po dito, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ngunit hindi manghihina, ano po. Ayaw natin manghina, di po ba? Ayaw natin, sabi nga namin mga pastor kapag kami nag-uusap, kapag ang physical mo ay stress, kapag you are physically stressed, ang laki ng percentage na madadami ang spiritual mo. Hindi po ba? Pag hindi mo nabantayan ang iyong sarili, ang laki ng, kapag emotionally stress ka, ang laki ng percentage na madadami yung spiritual mo.
At syempre may domino effect na yan. Yung mga ginagawa mo noon, hindi mo na magawa. Yung masayang ginagawa mo noon, hindi ka na masayang gawin. Ano po. At minsan may mga sitwasyon sa ating buhay, madalas hindi inaalis ng Panginoon upang patuloy nating maranasan ang kanyang biyaya. Di po ba sa sulat ni Apostol Pablo, meron siyang, alam natin ang kwento ni Apostol Pablo, siya ay mang-uusig ng mga Kristiyano na simbahan, pero nagbago, may naranasan niya yung biyaya ng Panginoon. Yung dating mang-uusig, ngayon ay ginagamit ng Panginoon para magbahagi ng salita. And sa history, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nakarating ang gospel sa atin. May kinalaman si Apostol Pablo, nakarating ang gospel sa bansang Pilipinas. May kinalaman po dyan si Apostol Pablo. No? At nagpapasalamat tayo doon. Kaya lang, hindi rin naging madali ang journey ni Apostol Pablo bilang messenger at bilang ambassador ng Panginoon. Hindi rin naging madali. In fact, sa 2 Corinthians 12, meron siyang nararamdaman. Meron siyang daing sa ating Panginoon. Sa verse 7 po ng 2 Corinthians, sabi po dito, ngunit upang hindi ako magyabang, sa dami ng kamanghamangang mga bagay na nasaksihan ko, ang sabi dito, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan. So, imagine niyo po si Apostol Pablo to, ginagamit ito ng Panginoon para magbahagi ng salita. Ginagamit ito ng Panginoon upang malaganap at ma-extend yung gospel sa mundong ito. Pero ano sabi niya? Ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan. At ano po ang sabi sa verse 8 and 9? 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. So, 3 times idinadalangin niya na alisin to. So, hindi natin ma-imagine itong pain na to, pero talagang masakit, nararamdaman niya to. Pero alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. My grace is sufficient. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa ating sitwasyon at sa ating mga kahinaan. Ano po ang sitwasyon natin ngayon na pinagdadaanan? Are we emotionally in pain? Are we physically in pain? Are we financially in pain? Sabi po ng salita ng ating Panginoon, sapat, my grace is sufficient. Pero sabi din po sa verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Imagine niyo po, ang hirap sabihin nito. Sabi ni Paul, ako'y may kasiyahan sa gitna ng aking karamdaman. Sa gitna ng mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Tingnan niyo po yung mga sitwasyon ni Apostol Pablo dito. Kahinaan, nararamdaman niya. Yung pagkukutya, yung syempre kinukutya siya, di po ba? Parang kine-question siya. Persecution, may nangyayari. At yung kagipitan, Pero sabi niya, siya'y masaya, alang-alang kay Kristo. Bakit daw po? Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon niya nararanasan ang kagandahan ng mga pangako ng ating Panginoon. I pray, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa kabila ng ating sitwasyon ngayon, hindi man natin maunawaan yung ibang sitwasyon natin ngayon, ay masasabi natin, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. 2025, maybe unknown. 2025 ay hindi natin tiyak kung anong mga mangyayari pa. Napakatagal pa po ng 2025. Unknown, po. Pero sabi po sa ating madaming pwedeng mangyari, may mga sakuna na maraming na pwedeng mangyari sa ating pamilya, sa ating buhay, may mga unexpected. Pero sabi po ng verse na ating binabasa at pinag-aaralan ngayon, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Ang amin pong panalangin bilang isang simbahan ay patuloy po tayong lumakas at sumigla at patuloy po tayong tumingin sa ating Panginoon. Hindi po sa mga taong nakapaligid sa atin, pwede ho yung mag-cause ng discouragement sa atin at hindi naman po talaga perfect yung ating mga kapatid talagang
may mga ginagawa pa ang Panginoon sa kanilang buhay. Hindi po sa ating mga trabaho, malaking tulong po ang ating mga trabaho, magaganda po 'yan. Hindi rin po sa ating mga material na bagay. Pero sabi po na salita ng Panginoon, ang nagtitiwala kay Yahweh. Gusto po ba nating maranasan ang mga pangako ng ating Panginoon sa ating buhay? Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ngayong 2025, ulitin ko po, ito po'y unknown. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa iglesia, maging sa bansang ginagalawan natin unknown, hindi natin tiyak. Pero sa ating salita ng ating Panginoon, alam natin God always keeps his promises. Hindi tiyak ang 2025, pero ang alam natin, tapat ang Lord sa kanyang mga pangako. Palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon sa kanyang mga mayamang pangako sa ating buhay, because God's promise work for us, work with us, and work in us. Ano man ang ating sitwasyon, nandiyan ang pangako ng ating Panginoon. Mamaya po sa ating small group, magandang tingnan natin itong mga katanungan na to. When was the last time you complained or questioned God? And what was the result of it in your life? May time ka bang naalala na nag-complain ka sa Panginoon o question mo ang ginagawa ng Panginoon? At ano ang naging resulta nito sa iyong buhay? Magandang mag-reflect tayo. Ano ang naging resulta nito sa iyong buhay? Ikaw ba'y mas nagtiwala sa Panginoon o mas pinagdudahan mo ang ating Panginoon? And pangalawang tanong na ating pong simpleng pag-uusapan mamaya sa ating small group. What will you do this year to deepen your trust and obedience sa ating Panginoon? Ano yung magandang mga steps na gagawin natin para mas lalo tayong magtiwala at mas lalo tayong sumunod sa Panginoon? Dahil alam naman natin na iniingatan ng Panginoon ang kanyang pangako at ang mga nagtitiwala sa kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa time na to. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po dahil totoong ang mga problema, pagsubok ay nasa tabi lang namin, nasa aming kapaligiran. Pero salamat po dahil we are also bounded, Panginoon, ng inyong mga pangako. And nawa, ang bawat isa sa amin ay maging grounded ng inyong salita. Patuloy kami magtiwala sa inyo kagaya ng inyong salita, Panginoon, upang maranasan namin itong aming pinag-uusapan, Panginoon, ang inyong salita na muling lalakas at sisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lord, yung 2024, kinakalimutan na po namin ang mga hindi po namin pwedeng alisin ang mga nangyari sa amin, pero tinitingnan po namin, Panginoon, ang bagong taon na to, nakasama ka. At tinitingnan namin itong 2025, Panginoon, sa isang mas malalim at mas payak na paglilingkod, pagpupuri sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang commitment ng bawat isa. Tulungan niyo po ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.